Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Kamakailan lamang, October 17, 2025, nang nabulabog ang isang tahimik na bayan sa Davao del Norte. Ito ay dahil sa isang nakakakilabot na nangyaring krimen. Isang double murder na mag-asawang pinaslang sa loob ng kanilang sariling tahanan. Ating ang himay-himayin ang kwentong nag-viral at nag-trending. Sa Samal Island, Davao del Norte, naninirahan ang isang simple at masayang pamilya. Ang ama ng tahanan ay kinilalang si Jonathan Prado, 43 years old. At si Jonathan nga ay nagtapos ng kursong education. Subalit hindi na siya nakapag-board exam dahil tumuloy siya sa pag-aaral bilang church pastor. At dito niya nga nakilala ang kanyang naging asawa na si Brilliant Pearl, 31 years old na kanyang naging kaklase sa Bible School. Hinimok nga si Jonathan ng kanyang dalawang kapatid na sundalo na pumasok na din sa militar. Ngunit umayaw ang lalaki dahil mas gusto niyang manilbihan bilang pastor ng simbahan. Hindi nga nagtagal, nagsilbi na si Jonathan bilang pastor sa Bible Baptist Church ng Babak. Samantala, nagkababutihan naman sina Jonathan at Pearl habang sabay silang nag-aaral ng salita ng Panginoon. Kalaunan nga, nagkaroon na ng relasyon ang dalawa. Taong 2021 naman nang naganap nga ang pag-iisang dibdib ni na Jonathan at Pearl. Masaya at punong-puno nga ng pagmamahalan ang naging pagsasama ng mag-asawa. Sina Jonathan at Pearl ay tumira sa isang paupahang bahay sa barangay Villarica. Mas napuno nga ng ligaya ang tahanan ng mag-asawa nang dumating sa kanilang buhay ang isang supling. Si Jonathan ay nagtatrabaho bilang isang security officer ng isang kumpanya kasabay ng pagiging pastor. Samantala si Pearl naman ang naiwan sa kanilang bahay para alagaan ang kanilang anak at nagsilbing masipag na asawa. Kapag naman may libreng oras si Jonathan, sinisigurado niyang maipapasyal niya ang kanyang mag-ina. Payapa ngang namumuhay ang mag-asawa sa kanilang inuupahang bahay. Ngunit hindi nga inakala ng mag-asawa na miski sa loob na ng kanilang titirhan ay hindi pala sila ligtas. Sapagkat October 17, 2025 bandang alaunan ng madaling araw, isang lalaki ang dahang-dahang pumasok sa bahay ng mag-asawang Jonathan at Pearl. Nakunan pa nga ng CCTV ang lalaking pumasok sa bahay pero hindi na ito isinapubliko. Ayon nga sa mga balita, nakita ng lalaki na bukas pa ang ilaw sa bahay ni na Jonathan at Pearl ng oras na iyon. At dito na nga siya nagpasyang pasukin ang tahanan ng pastor at ang asawa nitong si Pearl. At makalipas lamang ang ilang sandali, naganap nga ang walang awang pagpatay ng sospek kina Jonathan at Pearl. At makalipas nga ang mahigit 2 oras, naalerto nga ang mga katrabaho ni Jonathan nang hindi ito pumasok sa kanyang shift. At para nga sa mga security officer na tulad ni Jonathan, ang simpleng pagliban sa trabaho ay isa na agad na hazard o safety risk. At dahil dito, dali-dali ngang nagtungo ang mga katrabaho ni Jonathan sa bahay ng pastor. At pagdating nga nila doon, kumatok sila sa bahay pero walang nagbubukas ng pintuan. Napansin naman ng isa sa mga kasamahan ni Jonathan sa trabaho na bahagyang bukas ang pintuan ng bahay at dito na nga sila kinabahan. Kaya naman nagdesisyon na silang pasukin ang bahay. At pagpasok nga nila sa loob ng bahay ng pastor, tumambad sa kanila ang karumal-dumal na sinapit na mag-asawang Pearl at Jonathan. Tadtad ng mga saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan ang mag-asawa at pareho na silang binawian ng buhay. Agad namang tumawag ng mga pulis at ambulansya ang mga kasamahan ni Jonathan para i-report ang nangyaring krimen. At makalipas lamang ang ilang sandali, dumating ang SOCO team para imbestigahan nga ang nangyaring krimen. Mabilis na dumami nga ang mga nakikilsosyong residente sa tapat ng bahay ng mag-asawa. At sa loob nga ng bahay, nadiskubri ng mga pulis ang anak ni na Jonathan at Pearl na himalang nakaligtas at walang tinamong kahit anong mga sugat. Dinatna nila ang bata na iyak ng iyak na tila ba gutom na gutom.
At sa tansya nga ng Soko, 2 oras pa lamang ang lumilipas nang bawian ng buhay ang mag-asawang biktima. Samantala, walang pagsidla naman ng lungkot at puno nga ng paghihinagpis ang pamilya ng mga biktimang si Jonathan at Pearl. At sigaw nga ng mga nakakilala, kapamilya at kapitbahay na mag-asawa ay hustisya. Ayon sa mga nakakilala sa mga biktima, napakabuti nilang mga tao. Ni minsan nga ay hindi nila nakita o narinig na nag-aaway ang mag-asawa. Walang tigil nga sa pag-iyak ang ama ni Jonathan habang ikinikwento sa media ang tagpo nang nakita niya ang kanyang anak at manugang. Ayon sa lalaki, halos mahiwalay na umano ang parte ng labi ni Jonathan dahil sa tinamo nitong mga saksak. Napakarami ding pinsala ng patalim ni Pearl at masasabing walang kalaban-laban ang biktima sa sospek. Naging malaking tulong nga ang kuha ng CCTV para mapabilis ang usad ng kaso. At ang brutal nga na sinapit na mag-asawa ay umabot na sa mayor ng lugar na agad na naglabas ng 100,000 pesos bilang pabuya sa makapagtuturo ng sospek sa nangyaring krimen. At bandang 5:00 nga ng hapon ng parehong araw, naaresto rin ang sospek sa isinagawang hot pursuit operation ng PNP Samal. Ang suspect nga ay kinilalang si Adoracion o Ador, 35 years old. Si Ador ay isang aktibong miyembro ng Citizen Armed Forces Geographical Unit o CAFGU. Ang CAFGU ay mga civilian volunteers na nagsisilbing katulong ng militar sa pagpapanatili ng seguridad at kapayapaan sa mga liblib at conflict-prone na lugar. Sila ay mga ordinaryong mamamayan na handang maglingkod sa bayan. At si Ador nga ay aktibong miyembro ng Task Force Samal. Ang barracks ng Task Force Samal kung saan nagjo-duty si Ador ay katapat lang mismo ng inuupahang bahay ng mga biktimang si Jonathan at Pearl. Ayon sa mga balita, inamin nga ni Ador ang pagpatay sa pastor at sa kanyang asawa, pero iginiit ng sospek na siya ay lasing lamang at wala siyang naaalala sa mga nangyari. Agad namang ikinulong si Ador matapos kasuhan ng double murder para sa pagpatay niya sa pastor na si Jonathan at sa asawa nitong si Pearl. Pero ano nga ba ang motibo ni Ador at bakit niya nagawa iyon sa mag-asawa? Ayon sa mga balita, si Ador ay may lihim na pagtingin sa babaeng biktima na si Pearl. Ang secret admirer na si Ador ay madalas makita sina Jonathan at Pearl na sweet sa isa't isa. Bukod doon, lagi ding napapansin ng sospek ang masayang pamilya ng biktimang pastor. Teorya nga ng mga pulis, maaaring nais pagsamantalahan ni Ador si Pearl kaya pumasok ito sa bahay ng mga biktima. Subalit malaki ang posibilidad na nahuli ng pastor na si Jonathan ang masabang balak ni Ador sa kanyang asawa. Sinabi pa ng mga pulis na base sa investigasyon, kumatok si Ador sa bahay ng pamilya Prado at pinagbuksan siya ni Jonathan dahil kilala naman niya ang sospek. At dito na nga inatake ng saksak ni Ador si Jonathan. Ayon din sa investigasyon, may posibilidad na pinagsamantalahan pa umano ng sospek si Pearl bago niya ito tuluyang patayin. Ni isa naman sa mga kapitbahay na mag-asawa ay walang narinig sa anumang ingay habang nangyayari ang krimen. At October 18, 2025, hinarap ng mga pulis at mayor si Ador sa pamilya ni Jonathan at Pearl. Hindi nga makubli ng pamilya na mabiktima ang kanilang galit sa sospek at nagawa pa nila itong saktan habang nagkaroon ng komprontahan. Muli ngang iginiit ni Ador na lasing lamang siya kaya niya nagawa ang krimen. At idiniin nga na wala siyang maalala na ibang detalye ng krimen. Sa ngayon ay gumugulong pa din ang kaso ni Ador na nasa loob na ng kulungan. 20 years hanggang habang buhay na pagkakulong ang maaaring kaharapin na parusa ng Armed Forces Civilian Volunteer na si Ador para sa pagpatay niya sa pastor na si Jonathan at sa mabuting asawa nito na si Pearl. Tinitingnan pa ng mga pulis ang dagdag na kasong isasampa kay Ador kapag napatunayan na pinagsamantala niya si Pearl bago niya ito paslangin. Para naman sa pangalawang kwento, magtungo tayo sa bansang Japan.
Sa Japan, napili ng Pinay na si Hanilin Sirunay, 42 years old na magtrabaho at maging isang factory worker. Maayos naman ang naging pagtatrabaho ni Hanilin sa abroad at 15 taon siyang naging OFW doon. Kapag day off naman ni Hanilin, dala siyang mamasyal sa iba't ibang lugar sa Japan. At habang nasa Japan, nakilala ng Pinay ang Japanese national na si Yuji Okada, 54 years old na isang byudo. Si Yuji ay isang executive businessman at nagmamay-ari ng kanyang sariling negosyo. Naging malapit nga sa isa't isa si Hanilin at Yuji. Kalaunan nga nagkaroon ng relasyon ang dalawa. Hindi na nga bago para kay Yuji na magmahal ang isang Pinay dahil ang dati niyang asawa ay isa ring Pilipina. Binawian ng buhay ang dating asawa ni Yuji dahil sa sakit na cancer. Pero habang nabubuhay pa ang dating asawa ni Yuji, nagkaroon ito ng karelasyon na nagbunga ng isang anak na babae. At sa kabila nga ng mga nangyari, tinanggap ng buo ni Yuji ang naging anak ng kanyang asawa at legal pa niya itong inampon. At ang ampon na anak ni Yuji ay kinilalang si Ashley Okada na naninirahan sa Pilipinas. Pinatawad ni Yuji ang naging pagkakamali ng kanyang misis kasabay ng pagturing kay Ashley na tunay niyang anak. Hindi kailanman nagkulang sa pagbibigay ng sustento si Yuji kay Ashley kapag siya ay nasa Japan. At habang magkarelasyon nga sina Hanilin at Yuji, nagsama na ang dalawa sa iisang bahay ng isang taon. Maayos namang tumakbo ang lahat para sa magkasintahang Yuji at Hanilin. Kaya naman taong 2014 nang dumating si Hanilin at Yuji sa Pilipinas. Ipinakilala ni Hanilin si Yuji sa kanyang pamilya bilang kanyang kasintahan. Malugod namang tinanggap si Yuji ng pamilya ng OFW. At June 25, 2014 naman na nagpunta sina Hanilin at Yuji sa bahay ng pamilya ng babae. Nagkaroon nga ng handaan sa bahay at masaya nagsalo-salo ang buong pamilya kasama ang magkasintahan. At sa pagtitipon nga na iyon, sinabi ni Yuji at Hanilin ang kanilang balak na maninirahan sila ng permanente sa Japan. At wala nga mag-aakala na ang salo-salo na ito ay ang huling beses na magkikita nila ang buhay sina Yuji at Hanilin. At pagsapit nga ng June 29, 2014, hindi na matawagan sa cellphone ang magkasintahang Hanilin at Yuji. At dito na nga nagsimulang mag-alala ang pamilya ni Hanilin. Kaya naman agad nilang hinanap ang dalawa. At sa kalagitnaan nga ng kanilang paghahanap, isang text message ang kanilang natanggap. At sa text message, sinasabi ngang patay na umano sina Eugene at Hanilin. Naplakahan din umano ng concerned citizen ang kotseng pinaglagyan ng mga labi ng magkasintahan. Dali-dali namang nagtungo sa police station ang pamilya Sirunay para i-report ang pagkawala ng magkasintahan. Binanggit din nila sa mga pulis ang natanggap nilang anonymous text. At dahil nga si Yuji ay isang Japanese national, humingi na din ang pamilya Sirunay ng tulong sa Japanese Embassy nang sa gayon ay mapabilis ang paghahanap sa magkasintahan. At sa tulong nga ng National Bureau of Investigation, napag-alaman na kay Yuji pala ang kotseng pinagsakyan ng labi. At ito nga ay base sa text ng concerned citizen. At napag-alaman din sa investigasyon na isang nagngangalang lalaking Don Neil Reyes ang nagmamaneho ng sasakyang dala-dala ang labi ng mga biktima. At dahil nga sa impormasyong nakalap ng mga otoridad, inimbitahan nila si Neil sa police station upang magbigay ng kanyang salaysay. At sa kanyang extrajudicial confession, hindi itinanggi ng lalaki ang pagkakadawit niya sa krimen ng pagpatay kina Hanilin at Yuji. Si Neil ay ang ama ni Don Raleigh Reyes, ang kasintahan ng ampon ng biktimang si Yuji na si Ashley Okada. Ayon sa suspect, siya ay tinawagan ni Raleigh para makipagkita kasama ni Ashley. At dito na nga ipinagtapat ng magkasintahan ang isang kagimbal-gimbal na revelasyon na pinatay nila si Yuji at Hanilin at humingi nga ng tulong ang magkasintahan kay Neil para idispatcha ang labi ni Yuji at Hanilin. At ayon nga kay Neil,
nagkaroon ng matinding pagtatalo sa pagitan ni Ashley at Hanilyn ng June 28 sa bahay ni Yuji sa Parañaque. Nagpunta sa nasabing bahay sina Ashley at Raleigh para pag-usapan ang tungkol sa property settlement sa pagitan ni Ashley at ng kanyang amain na si Yuji. Ayon sa kwento ni Ashley at Raleigh kay Neil, nagkaroon ng matinding pagtatalo sa pagitan ni Hanilyn at Ashley. Naitulak umano ng biktima ang 4 na buwang buntis na si Ashley sa hagdanan. Kaya naman agad na sumaklolo ang nobyo nitong si Raleigh at nagawang sakalin si Hanilyn. Bagay na ikinagalit ni Yuji at naging dahilan na rin para magkasakitan sina Raleigh at Yuji. Matapos sakalin ni Ashley si Hanilyn, pinagsasaksak ni Ashley at Raleigh ang biktimang si Hanilyn at Yuji. Agad namang binawian ng buhay ang Pinay at ang kasintahan niyang Hapon. Matapos nga ang nangyaring krimen, agad na tumakas sina Ashley at Raleigh. Kinabukasan, bumalik ang magkasintahan sa bahay sa Parañaque upang dispatsahin ang mga labi. At sa pagkakataon nga na ito, kasama na nila si Neil. Ayon kay Neil, halos masuka siya nang makita nga na nangangamoy na ang labi sa sala ng bahay. Nakabalot ang mga ito sa kumot ngunit umaalingasaw pa din ito. At agad nga na isinilid ni Neil, Ashley at Raleigh ang mga labi sa dala nilang mga garbage bag gamit ang duct tape. At habang ngang nagbabantay si Ashley, pinagtulungang buhatin ng mag-amang Neil at Raleigh ang mga labi at inilagay muna ang mga ito sa compartment ng kotse. Dahil hindi pa nga nila alam ng mga oras na iyon kung saan ito dadalhin. At June 30, 2014, nang lumuwas pa Maynila si Neil para humingi ng tulong kung saan pwedeng itapon ang mga labi. Kinausap ni Neil ang isa niyang kaibigan na nagngangalang Manny para isangguni ang kanyang problema. Ikinuwento nga ni Neil kay Manny ang krimen na kinasasakutan ng kanyang anak at ng kasintahan nito. Nagmungkahi naman si Manny na dalhin ang mga labi sa Quezon dahil meron umano siyang kakilala doon na pwedeng makatulong. At June 1, 2014 nang dinala ni Neil at Manny ang mga labi papuntang Quezon. Sakay nga ng kotse ng biktimang si Yuji, nagpunta ang dalawa sa Quezon at nakipagkita sa 3 pang kalalakihan. Ang 3 lalaki na kanilang kinausap ay kinilalang sina Eddie, Louie at Dasto na mga mangingisda. At sa kanilang pag-uusap, humingi ng tulong sina Neil at Manny sa 3 mangingisda upang dispatchahin ang mga daladala nilang basura at salot umano sa lipunan. At dahil nga sa hirap ng buhay, kahit alam nilang mali, pumayag ang mga mangingisda sa halagang 5,000 pesos. Sakay pa rin ang kotse ng biktima, nagdesisyon nga ang grupo na dalhin ang mga labi sa kalapit na ilog. Mula nga doon, isinakay ang mga labi sa bangka papunta sa hukay na pinaglilibingan ng mga tao. Nahirapan nga ang mga lalaki na ilipat ang mga labi dahil madulas na ang garbage bags. At matapos nga iyon, iniwan na ni Neil at Manny ang labi sa 3 kalalakihan. Dinala naman ni Eddie, Louie at Dasto ang mga labi papunta sa isang hukay. Matagal nang mayroong mga hukay sa nasabing lugar dahil sa mga isinasagawang treasure hunting doon. At hindi nga naging madali ang pagdispatcha sa mga labi. Nahirapan ang mga magsasaka na pagkasyahin ang mga labi sa hukay. Naging problema rin ang tubig na naipon sa hukay dahil sa mga nangyaring pag-ulan, kaya naman nagbungkal pa sila ng lupa bilang pabigat. Subalit patuloy pa din ang pag-ulan kaya naman hindi nila nailibing ang mga biktima. At July 7, 2014, nang pinagkaguluhan nga ng mga residente ng Boboin ang isang nangangamoy na pulang kumot sa tabing ilog. Ang kumot ay nakalimutan palang iligpit ni Eddie ng araw na iyon. Nang kumalat nga ang balita tungkol sa pulang kumot, naalarma ang mga mangingisda na naglibing sa mga labi. Kaya naman kinabukasan, muling hinukay ng mga sospek na sina Eddie, Louie at Dasto ang mga labi. At nagpasya silang itapon na ito sa dagat. Naghanap nga sila ng bangkang demotor na siyang hihila sa isa pang bangka kung nasaan ang mga labi. At bago nga tuluyang pumalaot,
Nagbungkal pa sila ng buhangin at inilagay sa mga sako. Ikinabit nila ang mga ito sa labi para tiyak na ito ay lulubog sa dagat. 1.5 oras nga ang kanilang ginugol para sa paghahanap ng perfect spot sa dagat kung saan nila itatapon ang mga labi. At dahil nga sa pag-amin ni Neil sa buong pangyayari, nagsagawa ang mga pulis ng retrieval operation sa mga labi ni Yuji at Hanilin. At isa-isa na ding sumuko ang mga sospek sa police station. Ay nga kina Eddie, Louie at Dasto, napilitan lamang silang gawin ang krimen dahil kailangan nila ang pera. At iginit nga nila na ang magkasintaang Ashley at Riley ang pumatay sa mga biktima na itinapon nila sa dagat. At kahit nga maulan, binaybay ng mga grupo ng mga pulis ang karagatan kung saan inihulog ng mga suspect ang OFW at ang businessman na Hapon. Sinisid nga ng operatiba ang parte ng lugar, ngunit sila ay bigo na mahanap ang mga labi. Ayon sa balita, bukod sa malakas na current sa ilalim ng dagat, posible rin umano na hiwalay na ang mga labi ng mga biktima dahil nga sa mga pabigat nito na ikinabit. Nagpunta rin ang mga pulis sa sinasabing hukay na unang pinagtapunan sa mga labi ng biktima. Ito nga ay para kumuha sila ng DNA samples. Malaki sana ang maitutulong ng mga DNA samples sa pagkalap ng mga pisikal na ebidensya. Ngunit wala silang nakuhang DNA sample sa hukay. Hindi na rin matukoy kung kanino ang blood samples na nakuha sa pulang kumot. Ayon sa mga pulis, bigo man silang makakalap ng sapat na pisikal na ebidensya, malakas pa rin umano ang kaso dahil sa mismong pag-amin ni Neil at ng 3 mangingisda. Nagsampang ang NBI ng kasong double murder kina Ashley Okada at sa mag-amang Riley at Neil Reyes. May dagdag din na kasong parricide para kay Ashley dahil legal siyang ampo ni Yuji. Dawit din sa kasong accessory to the crime ang 3 mangingisda na tumulong sa pagdidispatcha sa mga labi. Ikinulong nga sina Neil, Eddie, Louie at Dasto para sa partisipasyon nila sa krimen. Kapag napatunay namang nagkasala, haharapin ng mga sangkot ang habang buhay na pagkakakulong bilang parusa. Ay naman sa kapatid ni Hanilin, hindi lingid sa kanilang kaalaman na nagkaroon nga ng problema si Yuji sa kanyang ampo na si Ashley. Naikwento minsan ni Hanilin sa kanila ang mga pagbabanta ni Ashley sa kanya at kay Yuji. Nabanggit din umano na si Ashley ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Ay naman sa kasambahay ni Yuji, madalas niyang makitang mag-away dahil sa pera at ari-arian si Ashley at sa amain nitong si Yuji. Sinabi pa ng kasambahay na madalas makwento sa kanya ni Ashley ang plano niyang pagpatay sa umampon sa kanya na si Yuji. At sa paggulo nga ng kaso, hindi na natagpuan ang mga labi ni Hanilin at Yuji. Naging mailap nga sa bata sina Ashley at Ray. At sa post nga ng kaanak ni Hanilin ng taong 2021, sinabi niyang wala pa ding hustisya para sa kanyang kapatid na si Hanilin at Yuji. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!